Alright, for today's video, update ho tayo sa ating Davao City in the Samal Island, the connector bridge. So yung bali portion ho dito na ating titignan or kukuhanan ng video or yung ating footage, i-document ay itong sa may Ashuela Cove, sa may Arcastillo, Arcastillo Street na landing area ng tulay ng Samal and Davao connector bridge. So yan po yung nakaharang ng kulay blue. Dati ho yan na mayroong establishment ho dyan na Caltex gasoline station. So dinismantled ho siya mga nakaraang buwan lang. So yan na po yung hitsura niya ngayon. Sa loob ho niyan ay vacant space na lang. Vacant space or sabi nating vacant lot yan. Diba? So napakalaking establishments, napakamahal, pero ginawan talaga siya ng binayaran sila hundreds of millions daw according sa nakausap kong dito ay yung gwardiya. Mahal yun, no? Siyempre gasoline station business. So ito na yung hitsura niya ngayon from yun ang gasoline station. Ito na siya, bakanting lote. Ang ginawa ho dito ng mga nakaraang linggo ay naghukay nga sila ng drainage no? Tapos nilagyan ng mga round culvert. Tapos ayun, tinakpan na ulit. So may mga round culvert na ho yan sa ilalim. Bali ang nangyari ho dyan, parang dinugtong ho nila doon ho sa kabila, kinabit papunta doon sa kabilang portion. Yan namang portion na yan ay sa mayan na yan, West Insular Village, labas. Dating damuhan, kahoyan, ngayon ay may mga hukay na rin na nakalagay. I mean may mga naghukay na rin sila dyan ng drainage, tapos nagbaon na rin ng round culvert. May mga nagtatrabaho na rin dyan, no? Mga gumagawa na yata ng poste. As we can see, meron tayong nakitang crane ho dyan, yung kulay dilaw na yan. No? So nasabi kong baka malaking poste pile ang gagawin nilang dyan na hinuhukay at ibabaon, kasi yan yung present dati na equipment na makikita natin dito sa may portion ng asa na yon, sa may Quaco corner. Quaco ba yon? Sisoy Beach, Quaco. Nakalito. So ito namang triangle na to, di sure ha kung tatanggalin ba to or mananatili ho dyan kahit pa may tulay na. So I don't know, paki-comment nga dyan, no? Ano ba ang mga possibilities pwedeng tanggalin? Pwede rin hindi. Pwede tanggalin, pwedeng hindi, pwedeng manatili lang siya dyan. So ito yung Arcastillo Street. So Samal Island and Davao City Connector Bridge ay siya, no? Kanyang taas, haba is nasa 3.8 km. So pag isasama na natin yung mga yung landing area, yung approach, yung mga portion na yan, for example dito nga landing, so nasa mga 4 point something kilometer long na siya. So ito nga yung sa north side of Davao City, approach and landing area. So dyan po yung portion. Barangay Dizon na ho yan sa kabila. Ito namang ating kinatatayuan ay barangay anong lugar? Anong lugar ba to dito? Arcastillo. May barangay ba na Arcastillo? Parang yan, kalye, diba? So barangay Jerome, Agdao, basta Agdao district na lang to dito. So ibig sabihin itong portion na to dito ay parte na siya ng poblacion district. Ulitin ko Davao City is meron tayong 3 congressional districts. We have district 1, 2 and 3. So yung sa district 1, yun po yung meron ho siyang 3 congressional districts divided by 11 administrative districts. So yung district 1, kasama po doon yung population district. Ito yung kinatatayuan po natin. So yun. So sa kabila naman ay barangay Dizon or Hizon, tapos partihin na ho siya ng Buhangin district. Kang Umar Duterte naman district 2. So yun po yung yung trivia natin sa ating tulay. Kaya paano hindi na tayo medyo blind, no? Para ulit-ulit na natin nababasa at naririnig sa mga nagba-vlog, nag-a-update. So yun yung 4 point something, 4.8 yata or 4.5. So kasama doon yung yung mga approach landing area sa magkabilang panig. Ito pala yung construction mga natin, mga empleyado. Yan usually mga Chinese na nakikita ko dito. Yan Pinoy siguro sila. Yan po yun. Dito na area, ito yung yung bahay nila, ang ganda, no. So iba talaga kapag ka China, well, mayaman. I mean, iba-iba yung kultura ng China talaga. Maliban sa time is gold sa kanila, mahalaga din ang health, kalusugan, no, ng kailang mga empleyado or ng mga tao, mga workforce. So dito kasi sa Pilipinas, wala namang pakialam talaga yung mga kontraktor, walang pakialam yung mga amo, yung mga bossing.
yung mga head no ng mga departments or ng mga trabaho company sa mga empleyado nila, mga nasa pinakamababang portion or pinakamababang level or antas ng mga empleyado nila. So wala silang pakialam basta kay may sahod. Ayun, so samantalang dito sa China, mapapansin ho natin, 'di ba, ang ganda ng mga bahay nila ng mga inuuwian ng mga construction worker compare sa ating mga construction worker sa Pilipinas na nakatira lang yung mga tao sa pinatagping mga scrap materials. 'Di ba, no, nakalungkot, no, parang winawalang hiya or I mean walang halos walang pagpapahalaga sa mga mga mabababang manggagawa natin. I mean, tama ba, mabababa? Pinaka lowest form, di ba? Or pinaka mababa na lugar nga, portion or posisyon. So high end ka lang, air condition na yung tulugan mo, may dignidad ka lang talaga dito kapag ka-head ka kahit paano, or yung matasang yung tango. So dito yung yun nakita natin, mga uwian na sila, alas 6 na. Time check tayo, ha. So it's 6:04, so ibig sabihin at natatapos ang trabaho nila 6 din, no, 6 PM. Kasi yung vlog ho natin nasa 6 minutes pa lang, so 6:04 na ngayon. So ibig sabihin nga talaga time out nila is mga 5:50, 5:40, 5:55 or around 6 PM. At nagsisimula itong trabaho pala ng construction natin dito sa tulay natin Dabsam ay nasa alas 6 ng umaga, tapos magtatapos ng alas 11 ng umaga, tapos break time sila ng alas 12, balik ulit ng alauna, tapos ito nga alas 6 sila uwian. So yun po yung update natin dito, ha. So mga ilang araw lang, as far as I observe, talagang mabilis ang facing ng trabaho. So more likely, more possible, or mataas ang possibility na tatanggalin na to, i-dismantle. Kasi nung una, yung sa portion na yan, marami sasakyan, may mga dyan, concrete barrier, may center island and merong metal barrier. So dinismantle ho siya, yan nga, para give way para sa pagtatrabaho nung tulay. Pero ngayon wala na siyang ayun na, dismantled na, so wala nang mga sensor island and metal barrier. So dito naman sa likod ho natin, yan, sa ating kinatatayuan, dismantled na rin yung gasoline station. So ito na lang yung parang natitira ho dito na hindi pa natanggal, hindi pa nawala. So yun lang yung makikita natin. Siguro at least itong mga gatong video, magagamit ho natin siya for recaps or mga pagbabalik tanaw, no, sa lugar na wala pang tulay. So ito pa ngayon, as far as I mean dated today, no? So 6:05 ng hapon. So July 27, 2028. So ganito ang itsura. 28 na pala, July 28. So ito yung itsura ng lugar. Wala pang tulay, no? Wala pang mga nakabaon na mga malalaking poste. Crane pa lang, naguhukay pa lang, tapos yan nakabakod siya. Siyempre for safety purpose and privacy. So galing, no? Nakatuwa na isa ko sa mga nakakapagsubaybay dito sa lugar. Well, siya, accessible kasi sa akin, gawa nung madadaanan ko to lagi araw-araw, no? Since last year. So yun lang siguro yung update natin dito. Sana ay nagustuhan po ninyo. Ang punto ko lang dito is yun na nga, bali makuha na natin man ang footages, ma-document po natin yung hitsura ng. Pero itong portion na to, parang ilang araw ko na tong nakikitang ganito lang. Parang walang pang nakaapak dito, no? Ano kayang rason? Paki-comment nga dyan sa mga natatrabaho na dito naka-assigned. Let me know in the comment box, or baka hindi siya essential, no? Ibig ko sabihin parang para saan na tatrabaho na to. Parang hindi siya priority. Baka doon sa tulay talaga poste paggawa, no? So kapag materialize na yung natin dito, tulay siguro, yung mga platform nakalagay na, maka-installed na. So siguro yun na yung time na ito ay tatrabahoin ulit. Although parang kalsada na lang kasi ito, no? Kalsada, landing portion ng tulay. So hindi na siya ganun ka crucial. I mean, hindi ito yung pinaka-crucial na portion na area ng paggawa ng tulay. Siguro yun talaga yung pagsabit ng platform, tapusin yung mga poste na malalaki, tapos yun, platform. So yun po yung punto natin dito. Magagamit ko to, no, sa aking mga future vlogs, like mga months later or years later, no, just like nung ginawa ko ng mga nakarang araw na kumuha ko ng footage ng mga videos, no, nung hindi pa to na-dismantled, hindi pa natanggal yung mga dito, mga establishments, and at the same time yung dyan sa unahan may mga punong kahoy pa yan. Ang nakalagay dyan nung groundbreaking pa lang ay yung parang kulay dilaw o parang muhon, ganyan. So ngayon may mga na nga siya, nakapaghukay na sila ng drainage system, tapos nakalagay na sila nakapag-install na sila ng round culvert. Tapos ngayon may crane na tayo nakikita, cranes. Crane lang pala kasi isa lang.
ibig sabihin, sa susunod na mga araw, maaaring dismantled na itong triangle na to dito. So yun lang ha, yung latest update natin dito, July 28, 2026. Sa iyo sa susunod na mga video.